What's up mga kauma? What's up guys? So sa mga viewers natin ngayon for today's video, I'm going to show you how to do the tidal calculation in finding specifically for the low water or high water. Kaya sundan nyo ang video na ito guys para hindi kayo maligaw, most especially if you are in the actual scenario on board. Let's go! So we have here the scenario. So the scenario is find the height and time of high water for the secondary port Qutub Dia Island in Chittagong, Bangladesh, dated October 22, 2020. Okay, so ang hinahanap po dito is height and time of high water for the secondary port Qutub Dia. So first thing to do is to fill up this standard port, secondary port, itong mga data na ito. Okay, so standard port po natin is Chittagong. Ang secondary port natin is Qutub Dia. Qutub Dia Island. Then yung time height required is, i-underline nyo yan. So lagyan nyo dito ng high water. So yung date is October 22, 2020. And the time zone is, so makikita natin dito mamaya sa tide tables ang time zone. Okay guys, so kung matatandaan ninyo, ginawa na natin ito sa previous video natin, pero ngayon ipapakita natin yung specific, no? Yung specific na hahanapin lamang is high water. So wala yung low water. Natin na gagawin is punta tayo sa standard port na Bangladesh or Chittagong, Bangladesh. So hanapin natin yung date na October 22. So ang October 22 is somewhere here. Now, ang hinahanap lang doon is height and time of high water for the secondary port. So, kukunin lang natin dito yung high water. So, yung time ng high water is 5:13 and 17:58. Okay, with corresponding height. So, isulat natin dito, high water dito. 005:13, 17:58, and the height is 4.2 and 3.7. Next na gagawin natin, hanapin natin yung seasonal change. So pupunta tayo dito sa dulo ng tide tables, no? So pupuntahan natin ang Chittagong. Okay, yung Chittagong, yung standard port natin is 4512. Okay, ang number niya dito is 4512. So punta kayo dito sa seasonal change. Ang 4512 is in between ng 4510 at saka 4515. So i-align nyo doon, papunta doon sa October, di ba? So kung nahirapan kayo mag-align, magbilang na lang kayo dito. 1, 2, 3, 4, 5. Then punta kayo ng October. 1, 2, 3, 4, 5. So that is plus 0.2. So ang ilalagay nyo dito sa standard port na seasonal change is 0.2. Okay, next na pupuntahan naman natin is seasonal change ng secondary port. So hanapin natin yung secondary port natin, which is Qutub Dia Island. So ito yon. Okay, so 4514. So punta tayo sa seasonal change sa 4514. So same thing pa rin. Andun pa rin siya, pasok sa 4510 at saka 4515. So kung ibig sabihin nun, parehas pa rin sila ng seasonal change. Plus 0.02. Okay, plus 0.2. Okay, so nakuha na natin yung seasonal change. Ang susunod natin na kukunin is yung time differences. Dito lamang sa high water. Okay. Punta tayo dito sa Qutub Dia. Okay, so yung ating hahanapin lamang is high water. Kung makikita nyo dito, di ba? High water. Okay, so Qutub Dia. So ang time difference sa Qutub Dia is minus 0.154 hours. So yun ang ilalagay mo dito. Minus 0.154. Okay, so nakuha na natin yung time differences. So next natin na hanapin is yung height differences. Okay, yung height differences dito. Okay, so ano una natin gagawin? So this is height differences for high water. So height differences for high water. Okay, so ito yung ating height differences, no, sa Qutub Dia. This is the high water. Okay, so kung sa standard port, no, 4.4 at saka 3.2, so yung value niya sa secondary port is minus 0.6 at saka minus 0.5. Okay, so ang hahanapin natin ay ang value ng 4.2. So, kung nakikita ninyo, napapansin ninyo dito, no, sa tide tables natin, walang 4.2.
4.2. So, ibig sabihin, we're going to do the interpolation method. Okay? So, ilagay natin dito sa likod. Okay? So, kopyahin muna natin ang data na given, no? So, 4.4. Ang hinahanap kasi natin dito is 4.2. So, this is x. So, 4.4, ang kanyang value ay minus 0.6. So, dito ang 4.2 magfo-fall. Tapos, 3.2, ang value na is minus 0.5. Okay? So, interpolation yung ginamit natin since nasa gitna siya ng 4.4 at saka 3.2. Kasi kung isort out mo ang number from 4.4, it's going down. Diba? So, therefore, 4.2 will be at the center of the two given. So, let's perform the interpolation method. Okay? So, yan, outside. Tapos, inside. Yan. So, kung saan ka nag-partner sa kabila, ganun din sa kabila. So, 4.4 minus 3.2 is 1.2. Diba? 1.2. So, 0.6 minus 0.5, okay? Or minus negative 0.5, that is minus 0.1. So, pwede nyo yan guys idiretso sa calculator kung hindi nyo masyado kabisado sa mano-mano. Okay? So, therefore, sa another naman, no, na pairing is 4.4 at saka 4.2. This is 0.2. So, this is x. So, i-partner mo na, no? So, 1.2 minus 0.1. Tapos, so, lagyan nyo na lang ng x kung ng equal sign kung gusto nyo. Pero kung wala namang equal sign, doesn't matter naman. Okay? Then, 0.2 x. No? Then, cross multiply. 1.2x equals 0.2. Okay? Minus 0.1. Okay? So, x is equals to, multiply mo yung 0.2 at saka yung 0.1, that is 0.02 over 1.2. So, this is negative actually. No? Okay, gamit yung ating calculator, okay, i-apply na natin dito yung ating partner ng x which is negative 0.6. Ayan. So, sa ruling ng subtraction, okay, sa subtraction, so, i-subtract mo yung high to low. Okay, so therefore, mas mataas yung 0.6 sa 0.02. Okay, so, ilagay natin 0.6 negative, tapos minus, open parenthesis, negative 0.02, close parenthesis, equals. So, negative, no? So, negative 0.58 ang sagot. Kung i-analyze mo, no? Kung i-analyze mo, so 0.6, tapos yung value ng x dito sa 4.2 is negative 0.58, then yung next is minus 0.5. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. So, you are going to box this para makita natin yung final result. Okay, ang next natin na hanapin is yung value ng 3.7. So, tingnan natin, 3.7 x. So, ang value ng data or ang given na gagamitin natin para ma-extract yung value ng 3.7 is same as yung kanina. Kasi parehas lang naman silang nasa high water. So, 4.4, equivalent niya is minus 0.6. Tapos, 3.7 x kay 3.2 minus 0.5. Okay? Then, same pa din. Okay? Interpolation. So, 4.4 is 1.2. Okay? 0.1 negative. Then, dito is x. Then, dito is 0.5. Partnering. 1.2. 0.1. Okay? 0.5 x. Cross multiply. 1.2x. 0.5 minus 0.1. Okay? Minus pala ito. Huwag nyo kalimutan. Okay? So, therefore,
x is equals to, kung i-multiply mo naman yung 0.5 at saka 0.1, that is 0.05 negative. So, i-divide mo yan sa 1.2. Okay, gagamitan natin ng calculator. Negative 0.05 divided to 1.2 equals. Ayan. So, therefore, x is equals to negative 0.4. No? 0.4 na lang. Okay, 2 digits lang tayo. Then, yung partner ng x mo is 0.5. Okay, so negative 0.5. Anong gagawin mo? Plus or minus? Okay, so you're going to add. Okay, i-add natin yan. So, gamit yung calculator. Minus 0.04 plus, open parenthesis, minus 0.5. Okay, false. Yan. So, minus so, x natin is negative 0.54. Okay? So, i-analyze natin, 0.6 sa taas, minus 0.6. So, yung x na value natin is 0.5, 0.54. Then, yung next is 0.5. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Okay? Now, guys, pwede nyo naman imano-mano kung magaling kayo sa mathematics. Pero kung diskumpiyado kayo with regards sa mga integers na yan, no? So, pwede nyo gamitan ng calculator. Okay? So, ang gagawin natin, no? So, ilalagay na natin sa table yung ating nakuhang data. Okay? So, yung data o yung value ng 4.2 is minus 0.58. Lagay natin dito. Minus 0.58. Okay? Then, yung data para sa 3.7 is minus 0.54. Minus 0.54. Ayan, okay. So, anong next natin na gagawin? Ang next natin na gagawin, i-apply na natin itong mga height, time differences at saka height differences doon sa given ng standard port. Kasi ang inaalam natin dito, yung height and time of high water for the secondary port. Okay? So, ang nakikita ninyo dito na sign, yan. So, ibig sabihin, that is also the operation of, the operation of mathematics. Okay? So, 513 minus 0154. Ayan. Gamitan natin ng calculator. Ang tamang paggamit ng calculator sa degrees, minutes. Okay? Okay, ganito. 5 degrees, 13 minutes, minus 1 degree, 54 minutes, equals. So, ang sagot is 0313. So, that is positive. So, that is 0319 hours. So, huwag nyo na lagyan ng positive or negative. Okay? Now, 1758, no? 17 degrees, 58 minutes, minus 1 degree, 54 minutes, equals 1604. So, 1604 hours. Okay? So, ngayon, dito na naman tayo sa height. Sa height naman tayo. So, i-apply nyo yung 4.2, no? I-apply natin yung mga extracted value. Okay? Okay. Now, i-apply naman natin ang nakuha natin mga value, no? From the interpolation, mga ito, pati yung seasonal changes. Dito sa ating given na standard port. So, 4.2, i-apply mo yung seasonal change sa standard port na plus 0.2. So, that is 4.4. 4.4, okay, minus 0.58. 4.4 minus 0.58 equals, so that is 3.82. Okay, 3.82. Then, i-apply mo ulit yung 0.2 plus 0.2 equals, so that is 4.02. 4.02. Ayan, okay. Next, 3.7 naman. So, sa 3.7, i-apply mo yung seasonal change, i-apply mo yung extracted niya na value kanina, tapos yung seasonal change ulit. Yan, ganyan. 3.7
plus 0.2 equals plus, minus 0.54 equals plus 0.2 equals. So that is 3.56. 3.56. So ito na yung hinahanap natin na data. Okay? So ano naman yung duration? Duration, no? I-subtract mo lang itong first high water sa second na high water. Okay? I-subtract mo lang. So high to low, 16 degrees 4 minutes. Okay? Minus 3 degrees 19 minutes. Okay? So that is 12:45. Okay? So ibig sabihin 12 hours pa, no? More than 12 hours pa bago ang next na high water. No? This is the first high water and this is the second high water. So guys, kung i-analyze natin, no, ang time ng high water sa standard port is malilate kaysa dito sa secondary port. Mas mauna ang secondary port na mag-high water kaysa sa standard port. Okay? So yun po yun. Yun ang ating pag-calculate ng height and time for the high water. Specifically for the high water. So, ang process natin naman sa pagkuha ng low water or the height and time of low water is also the same doon sa ginawa nating calculation para doon sa height and time for the high water. Okay, so huwag nyong kalimutan yon or lagi nyong tatandaan yon. So, sa previous natin na video, pinakita natin sa inyo, sinolve natin yung data para sa low water at saka sa high water. Okay, dalawang high water, dalawang low water ang kinuha natin. Okay, so guys, maraming paraan para makuha ang height and time of low water. So, it's either sa depende yon sa hinihingi ni Kapitan, kung hinihingi niya ay para lang sa low water or sa high water. Guys, meron din tayo dyan para sa specific time at saka sa specific na height. Okay? So marami pa yan actually na mga calculations ang mapagdadaanan nyo dito sa tides. So yun lang pinaka-basic na ginawa natin. Okay? So I hope na may natutunan kayo. If you learn in this video, please lang, huwag nyo kaligtaan na i-share at saka ikalat sa ating mga maritime students para din ay matututo sila. Okay? Please don't forget to subscribe in this YouTube channel. Okay? Thank you.